House of Representatives. Sus, pakauaw lang. Nganong dig i-welcome lang na nimong imong kaatbang sa politika, ni ang tao mo ipahukmon. Okay, magandang araw po sa ating lahat na mga subscriber na nandito po lagi sa inyong mga comment, sa inyong pagpanood sa ating mga vlog. Marami po salamat sa ahang lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Majong adlaw ninyong tanan diha, majong gabi diha sa Amerika, Canada, siyempre sa Pilipinas amping mong tanan diha, no? Sa hang mga balikan sa mga subscriber nga naa dinhi, nagko-comment mo dinhi kanunay sa hang YouTube channel, sa hang tuwing upload ba naa mo diha kanunay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Eto na, bago ko ipasok ang video, si Father Shano Ubod sa Cebu ba, dito sa ito yung Kura Paroko diha sa Cebu, sa Compostela, ay hindi na nakapagpigil. Galit na tuloy. Sinumbatan si Bongbong Marcos sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos ba, yung mga sawang mawala ako saglit yung video ni Father Ubod, yun ang panoorin ninyo. Di ba kayo, magkaroon din kayo ng oo nga naman. Muntik na tuloy ako makapag naman. Kahit ako nang gigigil dito kay Bongbong Marcos sa ginawa nila ngayon na impeachment. Galit si Father Ubod sa kanyang nakikita ngayon sa hearing dyan sa impeachment TV Sara. Ipasok ko muna. Babalik ako mamaya pagkatapos ng video na to ni Father Ubod. Way kalainan sa mga politicians, mag-away sa kinsay dumadaog panahos eleksyon, kinsay sikat-sikat sa mga tao. Hala, dauton day bayo, dauton. Kanang hiring-hiring dia sa Committee on Justice sa atong House of Representatives. Sus, pakauaw lang. Sa ako bang tanaw ba? In my opinion, pakauaw lang. Ngano man, di man ta mga bugo nga di ta kasabot kay nag-eskwela man ta. Nya kana na lang yung ilang mga argumento diha, ang di na to masabtan nga panaot ra gid na siya. Panaot sa ilang kontra sa politika. Nganong dig i-welcome lang na nimong imong kaatbang sa politika, ni ang tao mo ipahukmon. Wa na ta makinhanglan na ng impeachment kay di gyud wa gyud mga tao rong gadiman nga i-impeach ang vice presidente. Pero naay mga tao nga nidiman nga ibalik ang hearing og pagsuta kinsa ginangawat atong flood control budget nga trillions, kinsay nangawat niya ng atong mga gold reserve nga gipamaligya nga billion say halin, hain atong Maharlika Fund na almost 500 billion, kadtong mga unprogrammed funds na almost 8 billion nag-i-expose sa atong mga katawhan, kadtong mga malita-malitang kwarta nga gi-expose ni Saldico og sa 18 ka Marines og ni Gutesa, hain man to. Kadtoy atong pangitaon kay naa gitoy ebidensya. Karon claim lang ang usa kana iyang salin, maura na iyang gideclare ang iya ditong record sa AMLAC maoning niya. Katawanan kay ba? Nya may gani kay naa sa mga congressmen nga kamao sa gyud kayong mo explain nga kanang atong layman's term. Didto na nung ko kasabot. Salamat sa mga congressmen nga ning explain ato. At tagaan tala mo sample ha. AMLAC, anti-money laundering. Unsa nang si committee si man AMLAC, anti-money laundering council. Ako lang example lang ni siya ha. Sa record sa AMLAC nga gihisgutan nila, doon ay certain period nga gihisgutan nila nga ang record sa AMLAC sa transaction sa bank accounts ni VP Presidente Vice President Sara og sa iya mating itong bana niabot og 3.8 billion ang total dito nga
question, mura ba kanang under ba sa kanang murag questionable ba murag sa nga nang tawag ana kaning kadudahan nga transaksyon kanang musubra sa 500,000 ning total kuno og 3.8 billion. Pero ang gideclare kuno sa salin ni Sara for this particular period naara kuno sa mga 8 million 8 billion ba to basta gamay ra. So kana kunong diferensya mao kuno na ang undeclared wealth. Moy ako nasabtan ha. Basig bugo ra gyud kay ko. Karon gipangutana sa congressman ang AMLAC insya giunsa man na pag-come up kanang 3.8 billion insya adding up all transactions moy ako nasabtan nga kon pananglitan na ay musod nga 1 million. 1 million to, one transaction. Nya mo spend sad mo withdraw sad si BP Sara sa iyang account og 1 million. Iyang ibayad. Pila na? 2 million na kuno na. Nya nanasay mo bayad og kay nagnama sila business. Nanasay mo bayad og 500,000. 500,000. Mahimo na ng 2.5 million. Nya, nanasa sila gibayran nga 500,000. Mahimo na ng 3 million and so on and so forth. Sa to pa, total day na sa musod o mugawas. Pero ang actual nga kwarta diha, wa ka kibawog pila. So basig katurang 8 million. Maura to'y kwarta nga tinuod yun nilang ginansya. So murag ilad-ilad ba? Nya butangan dayon naay mga hidden wealth. Nya butangan dayog suporta sa usa ka witness nga gikan na sa mga daotang tao kadtong mga D-lords. Gikan kuno didto. Kay nidawat na siyang mga suborno gikas mga D-lords. Mauna nga dako kay na iyang kwarta nya wa gi-declare sa iyang salin, mauna angay siyang pinalayson, angay siyang i-impeach kay wa niya gi-declare ang iyang tinuod nga kwarta nga 3.8 billion. Anya ang 3.8 billion mao man dito ang total sa transaction nga musud gawas, wa gi siguro alkansi pa siya ato. So wa gi say actual nga cash, wa say actual nga profit. Ingon ana kay kanang AMLAC mo question gyud na sila basta naa kay ipasod si mong account nga sobras 500,000 ug naa sa kay withdrawon nga sobras 500,000 questionon sa na niya ang ilang gipresentar dito ang total nga questionable nga transactions. Kana bang makapa-alarm nila ba ang total dili ang total nga asset? Okay, dito ulit ako. Galit, di ba? Saan na daw yung binibintang mga Bisaya nga lang yun, pero mayroon siya mga binabanggit doon na English. May mga Tagalog nga rin minsan eh. Saan na nga daw yung yung binibintang ng mga gold? Saan daw yun napunta? Yung Maharlika Fund. Yung mga mali-maleta, yung sinasabi ni Gutesa, yung sinasabi ng 18 Marines, bakit hindi yan lumabas ngayon sa investigasyon? At itong si BP Sara, ang kanyang impeachment ang ngayon sa ay nako nga naman eh. Kahit ako nabuisit din ako sa impeachment na to eh. Lalo nung sa amlak na to yung nabanggit ni ni Father Shano Ubod. Ganun pala yun. Hindi nila alam kung magkano talaga ang pera ni VP Sara. So yung mga walang kwenta rin mga nagko-comment diyan, bilyonaryo daw si VP Sara tapos yung hindi daw dineclare. Naintindihan nyo na. Bawat doon nga kayo sa nag-explain dito sa sa amlak na yan. Na kung mayroon kang pera, halimbawa lang 1,000. May pumasok sa 1,000, nag-withdraw ka na 1,000. Magkano na? 2,000. So parang tuwing pasok, tuwing labas, kukwenta yon. So ang pera ni VP Sara umabot ng 3 billion ba yon?
Pati ako nabububo na rin, hindi ako na naalala. Basta 3 billion. Yun pala yun, sabi ng AMLAC. Papasok, palabas, papasok, labas ang pera, kwintada ho yun. Hindi yung cash on hand ang pinag-usapan dito ngayon. Yung labas-pasok na pera, yun ang pinag-usapan dyan sa AMLAC. At ngayon, itong mga tao ngayon na sobrang negatibo ang utak, ay grabe. Sinakyan dito sa mga walang alam. Ay bahala na nga kayo. Basta ako hindi pa rin magbago yung standing ko dito. Oy, Sara Duterte pa. Sara pa rin. Hindi ako nagbabago ng opinion ko dito ngayon. Kahit anong mangyari muna. Ako nga ha. Sa totoo lang no. Si VP Sara nung kumandidato ng pagka-VP to, hindi ko to sinuportaan. Kasi si Isko nga, isang balingbing, yun ang sinuportaan namin. So dito ako ngayon kay VP Sara. Si Isko din nanalo, buti nga naman, di siya nanalo. Pero ngayon, kahit sinong ibangga dyan, sinong iparang ni VP Sara, parang tawag sa mga anak, sa buhol ba? Di dyan ko magbago, isang opinion, di dyan ko magbago. Wala man ko matuo ng ilang mga butang-butang diya sa mga issue. Ini-issuehan ninyo yan, sige. Ang maniniwala sa inyo, yun talagang sinusunog na yung utak para talaga hindi sila pumalya dito sa kanyang plano na ayaw talaga nila patakbuhin si VP Sara. Paano kung may ibang Duterte na nga may plan B na nga Ito yung pare, tuloy, binira na naman ulit ito si Bongbong Marcos. Madalas kaya to, pinapahagingan si Bongbong Marcos. Hindi lang minsan pinapahagingan binibira niya yan sa kanyang homily. Doon sa homily niya, ano nangyari nga ba doon sa ginagawa ni Bongbong Marcos doon sa yung isa sa nabanggit ni Father Ubod, yung Maharlika. Yang Maharlika, bilyon ho yan, ang pera na yan. Yan yung Maharlika na yan, pinilit ni Bongbong Marcos yan ipasa nung bago siya first na suna ni Bongbong Marcos. Yan yung daladala niya na na paghambog ba nung unang suna niya na pagka-presidente noong 2022. Suna niya, talagang pinilit nila yung ng na yan, yung Maharlika Fund. Kasi yan ang ibinida na nga niya. So hanggang ngayon, saan na nga yan? Napakinabangan ba yan? Hindi. Sa krisis ngayon, lalo dyan sa inyo sa Pilipinas, sa krudo, gasolina na sobrang ginawa ng issue sa mga media, kagaya ng impeachment ni VP Sara ngayon, na grabe. Sos, Ginoo ko. Buti nga may mga pare na talagang open-minded ba? Dito ako hanga dito sa mga pare na open-minded, kagaya ng mga ibang pare dyan na lasaw utak ba? Labnaw utak. Lubog ug utok. Ginoo ko. So ayan na. Ay, Ginoo ko. Ginoo ko nga naman talaga, no? Itong nangyari ngayon sa Pilipinas. Sa sunod na naman ng hearing nila, yan na naman yung minumura ni VP Sara itong si Bongbong Marcos, Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Na ngayon si Martin Romualdez mukhang nanganganib din na saan kaya to ang hahantungan nitong si Romualdez ngayon, na isa na to sa target ng ombudsman. At sino nag-utos ng ombudsman? Bongbong Marcos. Kalitsi-litsi talaga to. Itong ginagawa ni Bongbong Marcos, ay nako, kalitsi-litsi talaga to. Hindi talaga sabihin na hindi to magkalitsi-litsi. Nako naman talaga. So, ewan ko ba itong impeachment ni VP Sara kung anong nakita dito sa mga congressman talaga sa pera ni VP Sara. Akala niya bilyonaryo si VP Sara? Ay nako, kuripot nga yung mga na yan Baka si Bongbong Marcos mas galanti pa dito sa mga mga Duterte. Bongbong Marcos may binabayaran mga vlogger, mga Duterte. May nagsabi rin sa akin, bayaran daw ako. Saan ang bayad? Sa mga galing sa mga Duterte. Ay nako, wag kayo mamasangil, bayaran ko aharanin ko galingan. Sarili ko itong pinanindigan ko kung saan ako ngayon. Hindi ako gumagawa ng mga opinion ko dito na para mabayaran ako. Si YouTube nagbabayad sa akin kung mayroon akong income ditong konti. Pero galing sa mga Duterte, naku. Bakit? Di ba ako pwede mag-opinion sa mga Duterte kung wala akong bayad? O babayaran ako para magkaroon lang ako ng mga opinion?
Hindi ako gawain yan. May sarili akong pananaw, may sarili akong paninindigan. Kaya kayong mga mga hudas dyan na mga congressman, lalo na si Luis Tro na yan, yari ka, galit na tuloy si Father Ubod sa inyo po, damay na si Bongbong Marcos. God bless. Susuportahan ko po si BP Sara sa kanyang kandidatura sa 2028 election. Ingat po ang lahat.